John chapter 8 verse 44, Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ang Diablo ay ang ama ng kasinungalingan. Ito ay isang katotohanang tanggap at alam natin ng mga tao. Ang paggawa ng kasinungalingan ay isang kinamumuhiang gawain. At wala ni isa sa atin ang nais na maging parte sa paggawa nito, lalo na ang maging biktima nito. Ngunit dahil ang Diablo ay isang napakatusong sinungaling, minsan hindi natin namamalayang tayo ay naging biktima na pala o naging kabahagi na sa gawain ito. Siguro dahil sa ating kapabayaan, kakulangan sa pag-iingat, tayo ay naging kampante na ang mga bagay na ating tinatanggap ay inaakala nating ito ang katotohanan dahil kagaya nga ng isang kasabihan na ang kasinungalingang pinatagal sa paglipas ng panahon ay maaaring magmukhang katotohanan. Hindi nangangahulugang ang kasinungalingan ay maaaring maging katotohanan. Ngunit kapag ito ay matagal nang naikalat, paulit-ulit nating naririnig, isang nakasanayang gawain ay maaaring magmukhang totoo sa paningin ng maraming mga tao. At ang isang punto na kailangan nating maintindihan, na hindi makakatayo ang isang kasinungalingan kung hindi ito hinahaluan ng katotohanan. Kaya ating maintindihan na ang paggawa ng kasinungalingan ay ang paggawa ng paglilinlang. Sa aming mga minamahal na kapatid at kapwa tagasunod ni Kristo, welcome muli sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Ating pagpatuloy ang ating nasimulang pag-aaral patungkol sa mga pamamaraan ng Diablo upang tayo ay kanyang mabihag sa kanyang mga bitag. At patuloy na hindi natin mamamalayang tayo ay mas lumalayo galing sa ating Panginoon habang ating inaakalang naglilingkod tayo sa Diyos. Ang ating kinikilalang bayani na si Jose Rizal ay nagsasabi sa kanyang sulat para sa mga kabataang babae ng Malolos, All men are born equal, naked, without bonds. God did not create him to be a slave, nor did he endow him with intelligence to have him hoodwinked, or adorn him with reason to have him deceived by others. It is not fatuous to worship one's equal, to cultivate one's intellect, and to make use of reason in all things. Fatuous is he who makes a god of him, who makes brutes of others, and who strives to submit to his whims all that is reasonable and just. Lahat ng tao ay isinilang na pantay-pantay, malaya at walang gapos. Hindi nilikha ng Diyos ang tao para maging alipin. Hindi rin niya tayo binigyan ng isip at talino para malinlang o mapagsamantalahan ng iba. Hindi isang kamangmangan na ituring ang kapwa bilang kapatay. Ang patuloy na matuto at gamitin ang ating isip sa lahat ng bagay. Ang tunay na kamangmangan ay ang gawing Diyos ang kapwa-tao, tratuhin ang iba na parang walang halaga, at piliting ipasunod sa sariling kagustuhan ang lahat ng tama at makatarungan. Isang makabuluhang paalala sa atin kung ano dapat ang ating maging kalagayan ngayon, hindi lamang para sa ating pamumuhay dito sa libutan, ngunit pati na rin sa ating espiritual na kapakanan. Dahil may mga bagay na tanggap ng karamihan, tanyag na gawain o tradisyon na kasanayan ng mga tao. Hindi na tayo nagsasaliksik kung ang mga ito ba ay ayon sa katotohanan o ito ba ay mga gawain na magdadala sa atin na mapapalapit tayo sa ating Diyos. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 8, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya kailangan nating mag-ingat at bigyan natin ng pansin ang mga ito, nang sa gayon ay walang tao ang maaring maglinlang sa atin sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang filosofiya at mga turo na naaayon lamang sa tradisyon ng tao, ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Atin itong ikumpara sa tradisyon na itinuro ni Kristo sa banal na kasulatan, kung ito ba ay ayon sa kanyang kalooban at ating makita na ang mga gawaing ating natatanggap ay isa pala sa mga pamamaraan ng Diablo upang tayo ay malinlang. Ang mga taong nauna sa atin na nakatanggap ng mga kasinungalingang ito ay siya rin nagtuturo sa atin sa pagtanggap nito. Kaya tayo na nagnanais na ito ay mabago, nagnanais na ito ay maituwid, ating pasanin ang responsibilidad na alamin kung ano ang katotohanan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lang para sa atin na namumuhay sa henerasyong ito,
ngunit para na rin sa mga taong susunod sa atin sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa mga yapak na ating tinahak na magdadala rin sa kanila sa kalayaan at kaligtasan. Ang nais ng Diablo na tayo ay mapalayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapababa ng ating paningin, pangunawa sa Diyos. Ang ating mga pananampalataya ay maging mahina, maging mababaw. Kaya niya tayo binibigyan ng napakaraming gawain na walang kabuluhan at koneksyon sa ating kaligtasan. 2 Corinthians chapter 13 verse 5, Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Nabubuhay tayo sa mapanganib na panahon, kaya hindi nararapat na basta na lamang nating tanggapin ang anumang inaangking katotohanan nang hindi ito masusing sinusuri. Hindi nagiging katotohanan ang kamalian dahil lamang sa tagal nito. At ang tunay na katotohanan ay hindi natatakot sa masusing pagsisiyasat. Walang tunay na aral ang mawawala o mapapahamak kapag ito ay sinuring mabuti. Ngunit hindi rin natin dapat agad tanggihan ang anumang nagpapakita ng bunga ng Espiritu ng Diyos. Sa halip, dapat tayong maging handang matuto, mapagkumbaba, at may maamong puso. May mga taong tinututulan ang anumang hindi umaayon sa sarili nilang paniniwala. Dahil dito, nalalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Tulad ng bansang Hudiyo na tumanggi kay Kristo. Layunin ng Panginoon na masubok ang ating mga paniniwala upang makita natin ang kahalagahan ng masusing pagsusuri sa kanyang salita at matiyak kung tayo nga ay tunay na nananatili sa pananampalataya. Marami ang nagsasabing naniniwala sila sa katotohanan, ngunit naging kampante na sila at iniisip, mayaman ako, sagana na ako, at wala na akong kailangan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 21, Prove all things, hold fast that which is good. Kaya ating subukin ang lahat ng mga bagay, patungkol sa mga aral at tradisyon na ating tinatanggap, lalo na kung ang mga gawaing ito ay naging parte na ng ating mga pamumuhay. At naway hindi tayo papayag na maging alipin na lamang sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Kagaya nga ng isang sinabi pa ni Dr. Sarizal, ignorance is servitude, because as a man thinks, so is he. A man who does not think for himself and allow himself to be guided by the thought of another is like the beast led by a halter. Ang kamangmangan ay isang uri ng pagkaalipin, sapagkat kung ano ang iniisip ng tao, ay ganoon din siya. Ang taong hindi nag-iisip para sa kanyang sarili at hinahayaan na lamang ang iba ang magdikta ng kanyang pag-iisip ay tulad ng isang hayop na inaakay sa pamamagitan ng tali. Ang kakulangan ng kaalaman ay maaaring magdala sa atin sa paggawa ng kasalanan kung itinakwil natin ang mga pagkakataon sana na ibinigay sa atin upang ating masuri kung ang mga prinsipyo ba na ating tinatayuan ay ayon sa katotohanan o hindi. Kaya nga sabi sa kasulatan na may dalawang uri ng pagiging ignorante. Maring ito ay sinasadya o ito ba ay kamangmangan dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya sana maging maingat tayo sa mga pagkakataong ating natatanggap. Katulad ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos na hindi natin ito maisawalang bahala. Sa halip ay mabigyan natin ng malaking halaga dahil ito ang isa sa mga pamamaraan ng Diyos upang tayo ay makalaya galing sa pagkakabihag sa mga kasinungalingan at panlililang ng Diablo sa atin. Maring ang dahilan ng ating pagkakabilanggo sa kasinungalingan ay ang ating sarili mismo sa pamamagitan ng ating pagiging pabaya, kampante, o naging bulag tayo sa katotohanan dahil ayaw nating tanggapin ang katotohanan. Sa pagdating ng araw na ating tatanggapin ang gantimpala ng Diyos, wala tayong ibang masisisi kung hindi ang ating mga sarili lang din kung hindi man natin matatanggap ang buhay na walang hanggan dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga pamamaraan upang makalaya at makalayo tayo sa kasalanan. Kaya ang labanang ito ay hindi basta-basta. Hindi natin maaaring sabihin na kahit tayo ay lumalakad sa kasinungalingan ng Diablo at iniisip naman natin na para iyon sa Diyos, ay bibigyan ito ng Diyos ng katwiran. The end does not justify the means. Hindi na bibigyang katwiran ng magandang layunin ang maling paraan. Kaya sabi sa talata na ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Magpapalaya sa atin galing sa kasinungalingan, galing sa kasalanan, galing sa panlilinlang ng Diablo sa atin.
Matthew chapter 24, verse 3, And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Verse 4, And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Sa panahon ngayon na puno ng panganib, hindi natin dapat basta-basta paniwalaan ang lahat na nagsasabing katotohanan. Kapag may nagsabing siya ay may mensahe mula sa Diyos, dapat natin itong suriin ng maingat. Sinabi ni Jesus na maraming huwad na propeta ang lilitaw at marami ang kanilang maililigaw. Ngunit hindi tayo dapat malinlang dahil binigyan tayo ng Diyos ng pamantayan sa kanyang salita. Sinasabi ng Biblia, sa kautusan at sa patotoo. Kung hindi sila nagsasalita ayon sa mga salitang ito, wala sa kanila ang liwanag. Kaya mahalagang pag-aralan nating mabuti ang Biblia upang malaman kung ang isang turo ay tunay na naaayon sa salita ng Diyos. Ito lamang ang ligtas na daan. Habang papalapit ang katapusan ng mundo, lalong dadami ang mga maling aral at panlililang ni Satanas. Kung maaari, maging ang mga tapat sa Diyos ay kanyang ililigaw. Magkakaroon ng mga huwad na panaginip at pangitain na maaring may halong katotohanan, ngunit unti-unting ilalayo ang mga tao sa tunay na pananampalataya. Kaya ibinigay ng Diyos ang isang tiyak na pamantayan, ang kanyang salita. Kung ang isang turo ay hindi umaayon sa kautusan ng Diyos at sa patotoo ng kanyang salita, ito ay hindi mula sa kanya. Ang mga taong minamaliit ang kautusan ng Diyos at inuuna ang sariling damdamin o mga impresyon kaysa sa Biblia ay nalilinlang. Kaya't huwag agad maniwala sa bawat panaginip, pangitain o bagong aral. Subukin ang bawat turo, pananampalataya at doktrina ayon sa kautusan at patotoo. Ang salita ng Diyos ang ating matibay na batayan at ligtas na sandigan. Makinig tayo sa babala ni Kristo, mag-ingat kayo upang walang sinumang makapanlilinlang sa inyo. Ang babalang ito ay lalong mahalaga habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. Maraming salamat sa pagsubaybay sa pag-aaral natin sa pagkakataong ito at ating pasalamatan ang ating Diyos sa pamamagitan ng isang dalangin. Aming mapagpalang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay aming binabalik sa iyong banal na harapan. Maraming salamat sa iyong mga salita at ang iyong mga paalala sa amin habang kami ay namumuhay dito sa libutan na punong-puno ng kasinungalingan, kasalanan at kasamaan. Aming nilalapit ang aming mga sarili sa iyong banal na harapan upang humingi ng gabay at tulong, lakas na aming matatanggap galing sa iyo, na aming mapagtagumpayan ang lahat ng mga pamamaraan ng Diablo upang kami ay mapalayo sa iyong mga kamay. Aming dinadalangin na ang bawat isa sa amin ay maingatan galing sa paggawa ng kasalanan nang sa gayon kami ay iyong masumpungan na karapat-dapat na tumanggap sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang iyong ipagkakaloob sa amin. Maraming salamat na kami ay iyong patatawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala sa isip man, salita, sa gawa. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaring mag-like, share, and subscribe upang hindi natin makaligtaan ang ating pag-aaral sa susunod na pagkakataon. Naway sumainyo ang pagpapala ng Diyos.